Bales Education 8 Quarter 1 Learning Competency 7B na ipaliliwanag na ang sariling pag-iimpok at pagtitipid upang makatulong sa pamayanan ay aktibong pakikibahagi sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga mamamayan at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Natutuhan natin sa nagdaang aralin na ang pag-iimpok ay ang kusang loob na pagtatabi ng bahagi ng iyong salapi o kita para sa darating na panahon. Ito ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa paghahanda para sa kinabukasan. Kahit maliit, kapag pinagsama-sama, nagiging malaking tulong ito sa panahon ng pangangailangan. Ang pagtitipid naman ay may kinalaman sa matalinong paggamit ng anumang mayroon ka, pera, pagkain, kuryente, tubig at iba pa. Hindi ito pagiging maramot, kundi pagiging wais. Iniisip natin kung kailan, saan, at paano dapat gastusin o gamitin ang yaman na mayroon tayo. Natutuhan din natin sa nagdaang aralin ang kahalagahan ng pag-iimpok at pagtitipid. Una, dahil dito, nakakapaghanda tayo para sa kagipitan at kinabukasan. Ang ipon ay parang payong sa panahon ng ulan. Hindi mo laging kailangan, pero kapag dumating ang sakuna, andyan ito para sumalo. Kapag natuto tayong magtabi, kahit kaunti lang, unti-unti tayong nagkakaroon ng panatag na loob sa hinaharap. Dahil sa pag-iimpok at pagtitipid, naiiwasan ng pag-aaksaya at napapangalagaan pa ang likas na yaman. Ang pagtitipid ay hindi lang sa pera. Kapag iniingatan natin ang pagkain, tubig at kuryente, tumutulong tayo sa kalikasan. Bawat simpleng pag-iwas sa pag-aaksaya ay may positibong epekto sa mundo. Pangatlo, nahuhubog ang disiplina at tamang pagpapasya. Sa pagpili kung kailan gagastos at kailan magtitipid, nahahasa ang ating disiplina. Hindi lahat ng gusto ay kailangang bilhin. Kapag marunong tayong maghintay at magplano, natututo tayong maging mas responsable. At ikaapat, dahil sa pag-iimpok at pagtitipid, mas nagkakaroon tayo ng kakayahang tumulong at makiisa sa kapwa. Ito ang pinakamahalagang punto ngayong araw. Ang pag-iimpok at pagtitipid ay hindi lang para sa sarili. Kapag may naipon tayong pera, lakas at resources, mas nagiging handa tayong tumugon sa pangangailangan ng iba. Isang kaklase ang bigla nagkasakit, may maiaambag tayo. May kalamidad na dumating, may maibibigay tayong tulong. Ang simpleng disiplina sa paggastos ay nagbubukas ng pinto sa mas malalim na malasakit at pakikibahagi sa pamayanan. Hindi lang ito tungkol sa kung anong mayroon tayo, kundi kung anong maibabahagi natin ngayon. Kaya ngayon, titingnan natin ang ilang mga kwento, mga simpleng sitwasyon kung saan ang pag-iimpok at pagtitipid ay naging daan upang makatulong sa iba. Dahil laging pagkain mula sa bahay ang baon ni Armin, malaki ang natitipid niya at madalas ay may natitira sa kanyang baon. Iniipon niya ang mga ito sa isang garapon. Isang araw, nabalitaan niyang nasunugan ang isa niyang kamag-aral. Agad siyang nag-abot ng tulong mula sa kanyang ipon. Mga tanong. Una, paano nakatulong ang kanyang pag-iimpok at pagtitipid sa kanyang sitwasyon? Dahil sa kanyang pag-iimpok at pagtitipid, nagkaroon siya ng ipon na agad niyang nagamit para makatulong sa kaibigan o kamag-aral niyang nasunugan. Ikalawa, kung hindi siya nag-impok o nagtipid, ano kaya ang magiging kalagayan niya? Maaaring wala siyang maibigay na tulong o makakaramdam siya ng panghihinayang o guilt dahil hindi siya nakatulong. At ikatlo, paano ito naging anyo ng aktibong pakikibahagi sa pamayanan? Sa pagbibigay ng tulong sa nangangailangan, si Armin ay naging bahagi ng solusyon sa problema ng komunidad. Ipinakita niya ang malasakit at pagkakaisa. Masinop si Levi sa kanyang mga gamit. Hindi siya agad bumibili ng bago hanggang nagagamit pa niya ang luma. Matipid din siya sa paggamit ng kuryente at tubig. Sa klase nila, may proyekto silang kailangan ng pondo para makatulong sa mga nasalanta ng bagyo. Si Levi ang unang nagbigay mula sa sarili niyang ipon. Mga tanong, paano siya nakatulong dahil sa kanyang pagtitipid? Dahil sa kanyang pagtitipid, may natira siyang pera na hindi niya ginastos sa mga hindi mahalagang bagay, kaya't kaya niyang magbigay ng donasyon para sa proyekto. Ikalawa, ano ang ipinapakita ng kanyang ginawa tungkol sa pagiging bahagi ng lipunan? Ipinapakita na kahit estudyante pa lang, may magagawa na tayo para sa kapakanan ng iba. Si Levi ay responsableng mamamayan. At ikatlo, paano mo maikokonekta ang kanyang ginawa sa kabutihang panlahat? Sa simpleng paraan, ang kanyang pagtitipid ay naging daan para makatulong sa mas marami.
hindi lang siya nagtipid para sa sarili, kundi para rin sa ibang tao. Nagkasundo ang magkakaibigang sina John, Connie at Sasha na umiwas sa luho, walang milk tea, online shopping o gala. Sa halip, pinag-ipunan nila ang pambili ng school supplies para sa mga batang kapos sa kanilang lugar. Mga tanong, ano ang naging epekto ng sama-samang pagtitipid ng magkakaibigan sa kanilang komunidad? Dahil sa kanilang pagtitipid, nakabili sila ng school supplies para sa mga batang kapos. Nakatulong ito sa edukasyon ng iba at nagbigay ng inspirasyon sa komunidad. Ikalawa, paano naging paraan ng aktibong pakikilahok sa lipunan ang ginawa nila? Ipinakita nila na ang pagtitipid ay hindi lang personal na desisyon, kundi isang hakbang para makibahagi sa pag-unlad ng iba. Naging ehemplo sila ng kabutihang panlipunan. At ikatlo, kung hindi sila nagtipid, makakagawa ba sila ng ganitong kabutihan? Marahil ay hindi, dahil ang pera ay nauubos sa mga pansariling luho. Ang kanilang kakayahang tumulong ay resulta ng desisyong umiwas sa mga hindi kailangang gastos. Tulad ng nais ipahiwatig sa atin ng tatlong sitwasyon na ating tinalakay, ang pag-iimpok at pagtitipid ay para sa kabutihang panlahat. Bakit? Ang pag-iimpok at pagtitipid ay hindi lamang para sa sariling kapakanan. Kapag nag-iimpok at nagtitipid tayo, akala natin para lang ito sa sarili. Pero kung iisipin, ito rin ay may mas malawak na epekto. Para rin ito sa ibang tao. Ikalawa, nakakatulong ito para magkaroon tayo ng kakayahang tumugon sa pangangailangan ng iba. Kung may naitatabi tayong pera, mas may kakayahan tayong tumulong sa nangangailangan. Sa simpleng paraan, nagiging tulay tayo ng pag-asa para sa iba. Ikatlo, sa panahon ng sakuna o emergency, ang may ipon ay mas handang tumulong. Kapag may dumating na trahedya, hindi na kailangang manghiram o malito. Dahil may ipon ka, mas mabilis kang nakakakilos para tumulong. Ikaapat, ang hindi pag-aaksaya ng resources ay nakatutulong sa pamilya at kalikasan. Ang pagtitipid sa tubig, kuryente at pagkain ay hindi lang nakakabuti sa bulsa. Nakakatulong din ito sa kalikasan at sa iba pang gumagamit ng mga ito. Ikalima, ito ay isang anyo ng aktibong pakikibahagi sa ikabubuti ng pamayanan. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay hindi passive na gawain. Ito ay isang paraan ng pakikibahagi. Tahimik man, pero may malalim na epekto sa paligid natin. At ikaanim, isa itong konkretong paraan ng pagiging responsableng mamamayan. Sa bawat hakbang ng pagtitipid at pag-iimpok, nauhubog tayo bilang mamamayang may malasakit sa sarili, sa iba, at sa buong bayan. Ngayon, pag-isipan ninyo ang natutuhan ninyo ngayong araw. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay hindi lang pala tungkol sa sarili, kundi tungkol din sa pagtulong sa kapwa. Ano ang mga simpleng paraan ng pagtitipid at pag-iimpok na kaya mong simulan ngayon? At paano ito makatutulong sa pamilya mo, sa mga kamag-aral mo, o kahit sa komunidad mo? Ngayon ay oras na para maisabuhay ang inyong mga natutuhan. Gumawa ng isang plano, kahit simpleng bagay lang, kung paano ka makakatipid o makakaipon ngayong linggo. Isipin mo rin kung paano ito makakatulong sa iba. Tandaan, ang bawat simpleng disiplina ngayon ay maaaring maging malaking tulong sa hinaharap. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay tanging para lamang sa pansariling benepisyo. Ito ay mali. 2. Maaaring makatulong sa kapwa ang isang taong nag-iimpok kapag may biglaang pangangailangan sa kanilang komunidad. Ito ay tama. 3. Ang pagtitipid ay isang paraan ng pag-aaksaya ng likas na yaman. Ito ay mali. 4. Ang simpleng pagdadala ng sariling baon ay isang paraan ng pagtitipid na makatutulong din sa pamilya. Ito ay tama. At 5. Ang pag-iimpok at pagtitipid ay isang anyo ng pakikibahagi sa pagpapabuti ng kalagayan ng pamayanan. Ito ay tama. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!